Chapter 1. Si Mildred ay puwersahang ikinasal sa isang bilyonaryong walang puso. Alam ni Mildred na hindi siya sasaya sa lalaking maitim ang budi kaya naman tumakas siya, ngunit hindi siya nagtagumpay sa pagtakas at tuluyan itong ikinasal sa bilyonaryong lalaki at doon nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay sa isang iglap. Nagbago ang lahat. Ang buong kwento narito ang ating unang kabanata. Kasalukuyan akong nagtatakbo sa gitna ng daan at tinitingnan na ako ng mga tao dahil para akong baliw na nakatakas sa mental hospital. Wala akong pakialam basta makalayo lang ako sa mga sumusunod sa akin na tauhan ng magulang ko dahil ayokong magpakasal sa lalaking walang puso at demonyo na si Gray Matthew Willows. Pumasok ako sa makipot na daan at tuloy-tuloy itong tinahak. Nakita ko namang may manggilan-ngilan pang nakasunod sa akin. Tumakbo ako ng mabilis sa may parke. Maraming tao dito, tiyak na walang makakita sa akin dito. Nagtago ako sa likod ng malaking puno na madalang lamang puntahan ng mga tao dahil ayaw ko talaga sa lalaking iyon at hindi ko matanggap na magpapakasal ako sa lalaking iyon. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko na sa ibang daan pumunta ang mga tauhan ng aking mga magulang. Sobrang kaligayahan ang aking nadama't at awa na sana ako nang bigla kong naramdaman ang hika ko. Bigla na lang akong makahinga. Inabot ko ang inhaler ko ngunit hindi ko ito mahanap. Nagsimulan ng umagos ang mga luha ko. Mamatay na ba ako nito? Pinilit kong lumakad kahit malabo na ang aking paningin. Kailangan kong makahanap ng taong tutulong sa akin. Ayaw ko pang mamatay. Lord, please help me. Miss, are you okay? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Hindi ako makasagot dahil sumisikip na ang aking dibdib at habol-habol ko na ang aking hininga. Dinilat ko ng mabuti ang mata ko upang maaninag ko ang mukha ng lalaki ngunit malabo na ang aking paningin at biglang may kung anong tumunog sa aking tainga at kumabog ng malakas ang aking dibdib hanggang sa dumilim na ang aking paligid. Nagising ako sa hospital bed. Nakahinga naman ako ng maluwag nang mapagtanto kung walang katao-tao sa silid. Salamat naman at safe pa rin ako kahit papano. Babangon na sana ako nang biglang may nag-unlock sa doorknob. Mabilis pa sa 4:00 akong humiga ulit at nagtulog-tulugan. Kumusta ang Unica iha ko, Doc? Boses ni Mommy yun. Nanlumo ako dahil nahanap pa rin nila ako. She's stable na at kailangan niya na muna ng pahinga upang hindi siya mabinat. Sagot ni Doc. Sige Doc, salamat. Sana maging mabuti na ang pakiramdam niya at maging okay na ang aking anak Hayes. Malungkot na wika ni Mommy. Nagilty tuloy ako sa ginawa ko dahil kahit ganun concerned parent si Mommy sakin, narinig ko ang bawat pagtapak ng paa niya papunta sa kinaroroonan ko. Umupo ito sa gilid ko at bigla na lang umiyak. Anak, I'm very sorry kung pinilit ka namin ng daddy mo. Hindi namin ginusto yun ngunit wala nang ibang paraan dahil malaki ang utang ng daddy mo sa lalaking iyon. Ayaw kitang maghirap, mas ayaw ko namang makulong ang daddy mo. Umiyak nit ang sabi. Nakonsensya tuloy ako sa ginawa kong pagtakas. Si Mommy naman kasi hindi sinabi agad. Alam ko namang hindi niya intensyon na lagay ako sa miserableng buhay ngunit ayaw ko talagang magpakasal. Sa murang edad ko na ito ang gusto ko lang bumalik ang normal kong buhay, yung hindi ganito. Unti-unti kong minlat ang aking mga mata at bigla na lang tumulo ang aking mga luha nang makita ko si Mommy na nagpupunas ng kanyang mga luha. Mom, mahina kong sambot. Mas lalong umiyak si Mommy at niyakap ako. I'm sorry my sweetheart, wika nito habang humagulgol. No mom, I'm sorry kung naging selfish ako sa inyo ni daddy. Iniisip ko lang ang sarili ko. Umiiyak kong wika. No baby, hindi mo kasalanan yun, okay? Kung ayaw mong magpakasal Church, okay, gagawa na lang kami ng paraan ng dad mo. Ayaw kung mawala ka sa amin baby. Umiiyak nitong sabi habang pinupunasan nito ang aking mga mata. Umiling naman ako. Mom, no, ayos lang sakin, gusto kong tumulong sa inyo ni daddy. Ayaw kong tumanggangal lang habang si daddy ay nakakulong sa loob. Sambit ko. Are you sure Mildred? Binigyan ako ng nagtatanong na tingin si Mommy. Tumango naman ako. Wala nang atrasan. Alam kong mali itong pinili kong desisyon ngunit paninindigan ko. Lumipas ang 1 linggo, nakalabas na ako ng hospital at ito naka-wedding gown na ako. Gusto kong magdebog at sumigaw sa labas ng simbahan na ito ngunit ayaw kong ma-disappoint sila Mommy. Pamwesto na si daddy sa tabi ko at kinuha ang mga kamay ko. Look at you baby, ang ganda-ganda mo. I'm so sorry. Di ko na pinatapos si daddy. No dad, ginusto ko to, don't be sorry, okay? Malumanay kong sabi. Niyakap niya naman ako at nang maghiwalay kami mula sa pagkakayakap ay nagpunas naman ito ng luha. Daddy naman, wag kang ang umiyak. Maiiyak ako nito, masisira ang makeup ko. Sambit ko. Natawa na lang kami. Natigil lang kami nang narinig na namin ang pagtunog ng kampana kasabay nito ang pagtunog ng musika.
Unti-unting bumukas ang pinto ng simbahan, kinabahan ako. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nang nagsimula na kaming maglakad ni Daddy patungo sa altar. Habang naglalakad kami sa red carpet, inilibot ko ang aking paningin at inisa-isa ang mga taong andito. Lumaki ang mga mata nang mapagtanto ko kung sino ang kumakanta. Jason Derulo? Mahina kong sambit. Hindi na ako magtataka kung bakit andito si Jason Derulo. Sa yaman ba naman ng lalaking mapapangasawa ko? Aba, malamang may invite niya ito. Napukaw ang pagiging fangirl era ko, papalakpak at sisigaw na sana ako, kaso na-realize ko na bride nga pala ako. I'll say will you marry me alternasyon. Pagkabigas ni Jason Derulo ng katagang iyon, halos maiyak ako. Ito ang dream ko na kakantahin dapat sa kasal ko, ba't alam nila ang mga ito? Nagtataka tuloy ako. Nakarating na ako sa harap ng lalaking mapapangasawa ko. Lord, pwede bang mag-back out? Binibigyan niya kasi ako ng matatalim na tingin. Sino bang hindi matatakot sa mga ganitong lalaki? Sarap sampilan kung wala lang ang mga bisita at malaking investor sa kumpanya. Ay nako, baka na-knockout ko na itong lalaking ito. Nagtungo na kami sa harap ng pari at nagsimula na itong magsalita ng kung ano-ano. Vieta Mildred Guazon, do you want to take Gray Matthew Willows as your lawfully wedded husband? Tanong ni Father. Gusto kong sumagot ng no, pero ayaw kong mapahiya itong lalaking ito na kanina pa masama ang tingin sakin. Why yes, I'm stuttering while I said those words kasi naman ayaw kong pakasalan itong monster na ito. Gray Matthew Willows, do you want to take Vieta Mildred Guazon as your lawfully wedded? Hindi na nito pinatapos si Father at sumagot ito ng walang pag-aalinglangan. Yes, I do, sambit nito habang nakakunot ang noo. Sok, hindi niya ba alam ang salitang respeto? Mayaman pero ugaling squatter naman. Pinatapos niya lang sana ang sasabihin ni Father, feeling main character naman itong lalaking ito. I pronounced you husband and wife, you may now kiss the bride. Nakangiting sabi ni Father. Si Father lang ata ang masaya, ako hindi. Kinuha na niya ang nikotikip sa mukha ko at matalim niya akong tinitigan pa. Impel ko naman itong inirapan. Dahan-daang lumapit ang mukha nito sa mukha ko. Nagulat ako nang biglang dumampi ang mga labi niya sa labi ko. Wala naman akong naramdamang kilig at kung anong butterfly na lumilipad sa tiyan ko. Alam kong masarap akong humulik. Pakisarana ng bibig mo. Mahinang sambit nito. Wow, ang kapal ng mukha mo. Halos mamatay na nga ako dahil sa baho ng hininga mo pa. Impel kong sabi. Binigyan niya naman ako ng naninindik na tingin kong nakakamatay lang ang titig. Siguro kanina pa ako nakabulagta sa sahig dahil sa talim ng titig ng lalaking ito. Natapos ang kasal ng matiwasay, ngunit alam ko ang buhay ko naman ang magiging magulo. Kasalukuyan akong nasa kotse ng antipatikong lalaking ito. Wala kaming imikan, mas mabuting ang ganito kaysa magbabangayan lang kaming dalawa. Dadalhin niya na ako sa bahay nila dahil official Mrs. Willows na ako. Sok. Ang bantot naman ng apelyido niya. Ilang minuto lang at nakarating na kami sa bahay nila. Halos lumuwa ang mga mata ko at malaglag ang aking panga dahil sa laki ng bahay nila. Sobrang laki, dinaig pa ang mall. I wonder kung hindi ba siya nawawala sa mansion na ito. Paano kaya siya makakarating sa room niya? For example, lasing siya, how can he manage it papunta sa room niya? Ano? Diyan ka na lang, ayaw mong bumaba? Naiinis nitong sabi. I just rolled my eyes. Bakit ba ang sanggit niya? Parang araw-araw siyang bad mood Bumaba na ako sa sasakyan niya at nagsimula ng maglakad nang bigla na naman nagsalita ang antipatikong lalaki. What about your luggage? Tanong nito. Nakataas naman ang kilay kung nakatingin sa kanya. Ano? Ako pa ang ipapabuhat mo. May kaunting gentleman side ka naman ata, diba? Naasar kong sagot. Sok. May sarili kang mga kamay, diba? Dalawa. Hindi mo ako kargador at mas lalong hindi mo ako alipin. Sambit nito at umalis. Wala talagang modo ang lalaking iyon. Nagdadabog naman akong pumunta sa likuran ng kotse niya at kinuha ang mga naglalakihang malite ko. I know dapat malit lang ang dadalhin kong gamit, pero ayaw kong mahawa sa kabastusan ng lalaking iyon, kaya mas mabuting magdala ako ng mga gagamitin ko. Kung kinakalang andalhin ang buong wardrobe ko ay dadalhin ko. Likalaka akong pumasok sa loob ng mansion niya. Nang makarating na ako sa living room niya ay nakahinga naman ako ng maluwag. At last nakarating din. Masayang sambit ko at humiga ako sa sofa nila. Sobrang lambot naman ng sofa nila, ibang klase. Daddy, sigaw ng cute na boses. Nabaling agad ang atensyon ko sa batang babaeng nagtatakbo patungo kay Gray. Hala, may anak pala siya. How are you my princess? Pito, nakangiti nitong sabi. Nanibago tuloy ako sa lalaking ito. Hindi itong umingiti at mahirap itong pangitiin. Nakita ko na kasi ito sa office ni Dad ng 5 beses I'm good, Dad.
Asan na si mommy? Sambit ng batang babae habang nakangiti. Gray and his daughter turned their head in my direction, biglang namang nagningning ang mga mata ng batang babae at mabilis itong kumawala sa yakap ng kanyang ama at tumakbo ito papunta sakin. Mommy! Sigaw nito, I'm shocked at di ako makagalaw. Nang yamakap na ito sakin ay doon lang bumalik ang aking ulirat. No baby hehe, I'm not your mommy, nagkakamali ka lang, sambit ko habang nakangiti. Bigla namang umiyak ang batang babae, nagpanisuloy ako. Nagtungo naman si Gray sa kinaroroonan namin at binigyan ako ng nakakamatay na tingin. Binawi ko agad ang sinabi ko. Hehe, I'm just kidding baby, I am your mommy. Sabay halik ko sa pisenge nito. Stop crying, okay? Tumanggaw naman ito habang pinupunasan ni Gray ang mga luha nito. Iris, dalhin niyo na si Mitch sa kwarto niya at ihatid niyo na rin itong babaeng ito sa kwarto niya, sambit ni Gray. Tumanggaw naman ang nagngangalang Iris at kinuha na ang mga molito ko. Dinala naman ng mga maid si Mitch sa taas. Habang papunta kami sa magiging kwarto ko, nagtataka naman ako sa kulay ng mansion na ito, parang walang kabuhay-buhay. Gray, brown at black lamang ang makikita mo. Nabigla naman ako nang ipinasok ni Iris ang mga gamit ko sa may nakatatak na maid's room. Ba't sa maid's room niyo inilagay ang gamit ko? Nag-aalangan kong tanong, sabi kasi ni Master Gray na sa maid's room raw po kayo dahil bagong babysitter ka daw ni Mitch. Halos umusok ang ilong ko at tainga ng dahil sa galit. I clench my teeth in anger. Asan ang mukhang tae na lalaking yun? Sigaw ko, wala namang sumagot sa kanila. Nilapitan ko si Iris at kwinilyuhan, ano, magsisalita ka o babagbagan kita? Matapang kong sambit, ngumiti naman ito at kaimang kinuha ang mga kamay ko tsaka sinamahan ako sa office ng boss niya. Sasamahan niya naman pala ako, gusto pang sinus index. Nakarating na kami sa office ng bastos na lalaki na iyon at hindi na ako kumatok. Binuksan ko na ang pinto ngunit ayaw mabukas. Miss, di yan mabubuksan agad-agad dahil kontrolado yan ni Master, sambit nito. Tumabi naman ako, napahiya patuloy ako. Sok. Kumatok na si Iris ng pangatlong beses at may kung anong tinype sa gilid ng pinto, at bumukos agad ito. Pumasok naman ako ng walang pag-alinlangan at padabog na inilagay ang kamay sa lamesa. How dare you put me in the maid's room? Sigaw ko sa kanya. Hindi naman ako nandidiri sa maid's room pero nasasaktan ako kasi ganun pala ang tingin niya sakin. Ito ba ang rason kung bakit niya ako pinakasalan? Why? Ayaw mo ba? O gusto mong matulog sa labas? Mamili ka, kalmado nitong sagot, ngunit may pagkadiin kung patuloy mo akong tretuhin ng ganun mas mabuting mag-file ka na ng divorce at aalis ako sa impyernong mansion na ito. Sigaw ko sa kanya, nanginginig na ako sa galit. Okay. Think about your father, nakasmirk nitong sabi. Inuubos talaga ng lalaking ito ang pasensya ko, hindi ko na napigilan at sinampal ko siya ng ubod ng lakas. Bago pa ito makapalag ay lumabas na ako. Nagtungo agad ako sa maid's room at pabalang na isinara ang pinto. Nagsimula ng umagos ang mga luhang kanina pang nagbabadyang tumulo. Ayoko namang umiyak sa harapan ng lalaking iyon. Sa sobrang galit ko ay sumigaw ako at nagwala. Nakita ko ang vase na nasa tabi ng higaan ko. Kinuha ko ito at ibinato sa pader. Malakas ang tunog nito kaya di na ako magtataka kung may nakarinig sa basag na tunog nito mula sa labas. Umiyak ako ng umiyak, natigil lang ako nang biglang nagsalita si Iris mula sa labas. Miss, okay ka lang ba dyan? Nag-aalala nitong sambit. Dali-dali naman akong tumayo at sa kamalas-malasang pangyayari ay nakaapak ako ng bubog at nasugatan ang kabilang paa ko. Mabilis na umagos ang dugo ko mula sa kabilang paa ko. Bigla na lang akong natulala at nanginginig sa takot, parang bumalik ulit ang alaala ko nung panahong pinagbabaril kami nila grandpa at grandma. Umiyak ako at sumigaw. Help me! No! I cried hard habang sinasambit ang mga katagang ito. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari dahil biglang dumilim na ang paligid ko. Ano? Are you agree with my plan, Mr. and Mrs. Guazon? Malamig kong tugon sa kanila. Ayaw ko naman silang gipitin ngunit kailangan kong tuparin ang wish ni Mitch. Ayaw kong nakikitang umilyak at malungkot ang nag-iisa kong karamay sa buhay. We never talked to Mildred yet. Gusto muna naming tanungin siya. Ayaw naming pangungunahan ang desisyon niya. Malumanay na sabi ni Mrs. Guazon. I'll give you 24 hours. Pag di kayo pumayag then see you in the court, Mr. Guazon. Malumanay at madin kong tugon. Tumayo na ako at umalis. Pumunta muna ako sa mall upang bumili ng laruan ni Mitch. Gusto kong ako mismo ang bibili nito.
Ilang minuto lang ang itinagal ko sa toy store na yun at umalis na kaagad ako. Sumakay na ako sa Porsche na sasakyan ko at humarurot ng takbo papuntang mansion. Pagkadating ko doon ay tulog pa ito. I brushed her hair and watched her sleep peacefully. She's like an angel. Maya-maya pa ay lumabas na ako sa kwarto ni Mitch at nagtungo na sa office ko. Pinatawag ko na si Iris dahil may pinaimbestigahan ako sa kanya. Ano, nakakalap ka ba ng impormasyon? Tanong ko. Oo, ito na lahat ng information ni Vieta Mildred Guazon mula sa paborito niyang kulay hanggang sa paborito niyang brand na damit. Sagot nito. Tumango naman ito at sumenyas na akong lumabas na siya. Nag-bow down pa ito bago umalis. Inisa-isa ko ang mga information na nakuha ni Iris. Sa pagkakabasa ko dito ay hindi siva katulad ng ibang babae na puro party and flirt lang ang nalalaman. Halos sport at akads tiyaka nagpa-party siya, pero madalang lamang. Kakaiba talaga itong babaeng to. Mula nung una ko siyang nakita sa office ng daddy niya, alam kong kakaiba siya. Song in the Wedding Day, Marry Me by Jason Derulo. Basa ko sa information na ipinasa ni Iris, pati ito nakuha ni Iris. Pambihira, pero di na ako magtataka kung bakit nakuha niya ito. Anong kanta ba itong Marry Me? Naguguluhan kong tanong sa sarili ko. Sinimulan ko itong hanapin sa Spotify at pinakinggan ito. 105 is the numbers that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do, and you know, one of these days, when I get my money right, bought you everything and show you all the finer things in life, we'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day, I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I'll say, will you marry me? Got me singing, oh oh oh, oh oh, oh oh yeah. How many girls in the world could make me feel like this? Baby, I don't ever plan to find out. The more I look, the more I find the reason why you're the love of my life, and you know, one of these days, when I get my money right, bought you everything and show you all the finer things in life, we'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day, I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I'll say, will you marry me? And if I lost everything in my heart, it means nothing, cause I have you, girl. I have you to get right down on bended knee. Nothing else would ever be better, the day when I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I'll say, will you marry me? Yeah, let's say, will you marry me? The day I get on my knees, I swear that I will mean it. I'll say, will you marry me? And what you do to me, baby, got me singing, oh oh, got me singing, oh oh, would you marry me, baby? Oh, yeah. 105 is the numbers that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. Nakikinig lang ako sa musikang ito. Maganda nga naman ang pinapahiwatig ng kanta, bagay na bagay sa kasal. Napagdesisyon ko na pumunta ng parke at dadalhin si Mitch doon para makapaglaro naman ang bata. Madalang ko lang kasi itong pinapalabas sa bahay, baka may mangyari na namang masama sa kanya. Lumabas na ako sa office at dumiretso na sa loob ng kwarto ni Mitch. Pagbukas ko, nakangiti agad ito sakin. Daddy, masayang sabi nito. Napangiti naman agad ako. How are you, baby? Wika ko, I'm fine, dad. Nakangiti pera nitong sabi. Hinalikan ko ito sa noo. How about we go to the park? Nakangiti kong wika. Her eyes lit up and then she nodded instantly. Pinabihisan ko na ito sa babysitter niya at pagkatapos umalis na kami. May dalawang yaya sa likuran ng kotse at may dalawang kotse rin na nakasunod sa amin for our security. Mga ilang minuto na biyahe ay nakarating na kami sa parke at lumabas na kami sa kotse. Agad namang nagtatakbo itong si Mitch. Sinundan ko lang ito. Daddy, can we play hide and seek? Nakangiti nitong sabi. Hindi ko talaga maayawan itong si Mitch. Simply nodded at her. Ngumiti namang ito at nagsimula na akong magbilang. Nagtago naman siya. After kong magbilang hanggang 1 to 10 ay hinanap ko na si Mitch. Mitch, where are you? Wika ko. Nagtungo ako sa malaking puno ng kahoy na walang katao-tao at sisilipan ko na sana nang biglang may lumabas na babae mula sa likuran ng puno. Mukhang nahihirapan na itong huminga. Walang tigil din ang pag-agos ng kanyang mga luha. Miss, are you okay? I worriedly said, ngunit hindi ito umimik. Nakahiga na ito sa mga bisig ko. Hinawi ko ang ilang buhok na nasa mukha niya. Napagtanto ko na si Mildred pala ito, anak ni Mr. Guazon. Did ilat pa sana ito ngunit hindi na niya nagawa.
Agad kong tinawagan si Mr. and Mrs. Guazon upang malaman nila kung anong nangyari sa anak nila at sinabi ko na din ang hospital na pagdadalhan ko sa anak nila. Binuhat ko na din itong babaeng patungo sa kotse. Tinawagan ko na din ang babysitter ni Mitch na pauuwin na lang muna nila si Mitch dahil may emergency. Nakarating na ako sa hospital at agad naman akong tinulangan ng mga staff upang maidala na sa si Mildred. Nag-antay lang ako sa labas hanggang sa dumating na ang parents niya. They thanked me for saving their daughter's lives and promised me na ipapakasal nila ang anak nila sakin. I just nodded and left them without saying any word. Fast forward, nahimite na naman si Mildred dahil sa katangahan niya. Nagtapang-tapangan ngunit takot naman pala sa dugo sok. Buti na lang talaga at may family doctor kami na nag-rescue agad. She's fine now, she just needs some rest. Sambit nito. Tumanggaw naman ako bilang tugon. Lumabas na ito sa kwarto. Daddy, tell me if my mommy is okay. Nag-aalalang sabi ni Mitch. Binuhat ko naman at niyakap. Yes baby, she's alright. I smiles at her giving her assurance. Tumanggaw naman ito at ngumiti. Daddy, saan ba kayo nagkita ni mommy? Sambit nito. Bigla naman akong dimikaymik dahil sa tanong ni Mitch sakin. Syempre sa park. Oo, sa park. Palusot kong wika. She just nodded. She's beautiful, di ba po? Kaya siguro love na love mo si mommy. Sambit nito. Kahit 6 years old pa lang si Mitch, she acted like an adult. Matured na ang kanyang pag-iisip kaya hindi na ako nahihirapan umintindi sa kanya. Tumanggaw na lang ako bilang tugon sa kanya kahit ang totoo ay hindi ko ginustong pakasalan itong babaeng ito and I know hindi niya rin gustong may kasal sa akin. Natahimik naman kaming dalawa at inintay na lang na magising itong babaeng ito. Naglalaro si Mitch habang ako ay busy na tinitingnan ang litrato ng mahal ko si Lorraine, isang sikat na model sa Japan. Sana pagbalik niya ng Pilipinas ako na ang pipiliin niya. Sana sa pangalawang pagkakataon ay ako na ang mamahalin niya. Hindi talaga ako magdadalawang isip na makipag-divorce sa babaeng asungot na ito kahit pa ikakasakit ni Mitch. Ang gagawin ko ay gagawin ko parent because Lorraine is my ideal girl and I only want her. Unti-unti kong minulat ang aking mata. Nasa langit na ba ako? Anong nangyari sakin? Tanong ko sa sarili ko. Mom is awake. Masayang wika ng anak ni Gray. Napukaw naman ang kaluluwa ko nang makita ko silang dalawa na nakatingin sakin. Sumimangot agad ako dahil siya ang may kasalanan kung bakit nangyari sakin ito. Akala mo naman talaga matapang, nahihimatay pala pag nakakita ng dugo. Bulong nitong sabi. Napabelang agad ang ulo ko sa kanya. Anong sabi mo? Nakataas kong kilay na sabi. Binigyan niya naman ako nang nagtatanong na tingin. I just rolled my eyes. Bakit ba nakakabweset ang mukha ng lalaking ito? Mommy, are you okay? Tanong ni Mitch sakin. I just nodded at her. Bumaba ito dahil buhat-buhat kasi siya ni Gray at umupo sa tabi ko. Tiyakayamakap sakin. Love you mommy, she sweetly said. Bigla naman akong nakangiti sa sinabi ni Mitch. I kiss her forehead. Mitch, let's go? Walang ganang sambit ni Gray. No daddy, I want to spend time with mommy. Come here daddy said. Masaya nitong sabi. Nag-aalangan namang umupo si Gray sa tabi namin. Masama ang tingin nito sakin ngunit hindi ko ito pinansin. Papansin kasi siya nakakainis. Binaling niya lang ang tingin niya sakin nang pumasok ang maid nila na may dalang sabaw at pagkain. Lepag mo lang dyan, sambit ni Gray. Salamat po. Mahina kong sambit habang nakangiti sa maid nila. Tumanggo lamang ito at umalis agad. Kinuha ko na ang pagkain ko at susubo na sana nang bigla akong pigilan ni Mitch. No, mommy, you are still weak. Hindi mo po masusubo yan. Look, nanginginig ka pa po. Let daddy do it for you, okay? Umiling naman agad ako. Ayaw ko nga, baka kung anong gagawin nito sakin. No baby, I'm fine. Sambit ko. Isusubo ko na sana ulit ang sabaw nang hawakan ni Gray ang kamay ko. Biglang may kuryenteng damaloy sa katawan ko. I never felt like this before. Let me do it for you. Kalmado ngunit walang emosyon nitong sabi. Hindi ko alam kung anong nangyayari sakin. Nagpaubi na lang ako. Kumuha na ito ng sabaw at hinaypa niya ito. Mitch giggles at what she saw. Open your mouth. Sumunod naman ako sa sinabi ni Gray. Hinaypa niya muna ang sabaw. Tiyaka isinubo niya sakin ng dahan-dahan. My mommy and daddy love each other say cheese. Sambit nito. Kinunan niya kami ng litrato. Di naman ako nakapalag tapos nakas. See? You both look great, sambit. Mitch, umiling naman si Gray. Nakatingin lang ako sa kanya. Ganun din siya. Ngayon niya lang ako tinitigan ng ganito. Ako na ang unang umiwas dahil nasimula normang kumabog ng napakalakas ang aking dibdib. Busog na ako Gray. Mahina kong sambit. You just eat a little, finish your food.
he said in command tone. Nakataas naman ang isa kong kilay at sino siya para sundin ko, nenas na naman ako sa tono ng pananalita niya. And who do you think you are? Do you think I will obey you? Mataray kong sabi, then don't eat, it's not my problem anymore? Walang gana nitong sabi, Mom. Dad, what's the problem? Malungkot na wika ni Mitch, akala ko wala na dito itong bata na ito, ba't dito pa ito? Nothing honey, Mom and Dad just have some conversation, pwede bang bumalik ka muna sa kwarto mo? Mahinhin na sabi ni Gray, wow naman naging mabait bigla. Mitch just nodded at umalis na ito. Pagkalabas ni Mitch ay tiningnan na naman ako ng masama ni Gray. Ano na naman? Inis kong sambit, watch your words lady, kung nandito si Mitch act like you're in love with me, get it. Sambit nito, and why should I do that? Nakangisi kong sambit, because you're my wife and you have nothing to do with it, madin nitong sabi habang ang mukha nito ay sobrang lapit sakin. Napalunok tuloy ako dahil mahahalikan ko te paggagalaw ako. Napakamanyak naman ng lalaking ito at diniinan pa talaga ang wife, kapal ng mukha, na pilitan lang naman ako. Deal with it or you will see your dad in jail, sambit nito. Napadilat naman ang mata ko sa sinabi nito. Just try and let's see how Mitch will react pag ipamumuka ko sa anak mo na hindi naman niya ako. Nanay, at napilitan lang akong magpakasal sa'yo. Natahimik naman siya bigla dahil mas nilapit ko ang mukha ko sa kanya at dahil na rin sa sinabi ko. Napatayo naman bigla si Gray at umiwas naman ako ng tingin nang makita namin si Iris at ang ibang mga maid na pumasok. Kukunin lang po namin ang mga plato at pagkatapos pwede na kayong maghalikan ulit. Nangaasar na sabi ni Iris, hindi kami naghalikan. Sabay naming sabi, sus nagdedeni pa kayo dyan, nagsimula lolo at lola ko ma'am sir. Sambit ni Iris. Binigyan naman siya ni Gray ng nakakamatay na tingin, will you shut up Iris? Sambit ni Gray. Nag-zip mouth sign naman si Iris, nag-walk out naman itong si Gray Sock. Pikan si Master, pero miss ano masarap ba humulik si boss? Masayang tanong ni Iris, Iris you will shut up or I will shoot you. Madiin na wika ni Gray. Ay andyan pa pala kayo sir, alis na ako miss, magpagaling ka, sambit nito sabay kindat sakin. Ngumiti naman ako sa kanya bilang tugon, ba't di pa umalis itong monster na ito, akala ko ba nakalabas na ito? I forgot my wallet, don't be too delusional, wika nito habang kinukuha ang wallet. Bago pa man siya makalabas ay tinapunan niya ako ng nakakamatay na tingin. I just rolled my eyes at him, papansin talaga kahit kailan itong si Gray Sock. Humiga na ako at nagmamuni-muni, bigla ko na lang naisip ang titig ni Gray sakin kanina. Sock. Di naman gwapo, nagpapakyut lang sakin yun kasi walang nagkakagusto sa kanya at hindi ko din naman siya magugustuhan. Kahit maguno pa ang mundo ay di ko siya magugustuhan sa ugaling niyang scooter. Malabong magustuhan ko ang lalaking yun. Asterisk kring phones ring. Ang inabot ko naman ang cellphone ko at tiningnan ko kung sino ang caller and I was shocked to see it was Lisa, my best friend. Hey Babel. Excite di kong sabi, babe talaga tawagan namin ni Lisa, baka may makadinig at maisu pa ako. Babe, I miss you so much, wika nito sa kabilang linya. Nasa Pilipinas ka na ba? Tanong ko dahil pumunta kasi siya ng Japan at doon nag-work as model. It's a secret, basta malalaman mo din yan, sambit nito habang tumatawa. Bruha ka talaga, umuwi ka na, marami akong ichichika sa iyo, sambit ko. I really love na umuwi sa Pilipinas dahil sayong bruha ka, but I got to go, have a lot of things to do. I love you babe, good night, sambit nito. I love you too babe, take care mo sambit ko at pinatay ko na ang cellphone ko. Pumikit na ako habang nakangiti, how's my day, it's not bad after all. Akalain mong nakausap ko si Lisa, I missed her so much. Nakangiti lang ako habang malalim ang iniisip hanggang sa nakatulog na lang ako. I was about to knock in Mildred's room dahil nakalimutan ko ang cellphone ko sa loob. Nang narinig kong may kausap siya sa cellphone, hindi ko intensyon na making sa usapan, ngunit malakas kasi ang boses ng babaeng yun kaya madidinig ko talaga. Oh I love you too babe, take care mo she sweetly said over the phone. May boyfriend ba siya? Anong mararamdaman ng boyfriend niya pag nalaman niyang ikinasal ito sakin? Bigla ko namang iwinakli iyon sa isipan ko. It's not my problem anymore. Umalis na lang ako at nagtungo na lang kay Iris dahil yayain ko itong pumunta sa bar. Kinatok ko na ito at bumukas naman agad ang kwarto niya. Master, anong kailangan nyo? Sambit nito, magbihis ka, pupunta tayo sa bar. Walang gana kong sambit, nangangamoy broken hearted si Master. Di ka ba binigyan ng halik ni Miss Mildred?
Nangangasar nitong sabi binigyan ko naman ito ng nakakamatay na tingin, don't you dare mention her name, galit kong wika itinaas naman niya ang dalawa niyeg kamay ngunit tinalikuran ko na limito dahil wala akong time makipagberwan sa kanya, sumunod ka na lang sa parking lot hihintayin kita doon don't make me wait, sambit ko at bumaba na sa hagdan at nagtungo sa parking lot pumasok na ako sa kotse at pinaandar ang kotse nabaling ang tingin ko sa litrato namin ni Lorraine kinuha ko naman ito at itinago. Master, sambit ni Iris nagulat naman ako dahil susulpot na lang bigla itong lalaking ka, di ko na siya sinagot pinaharurot ko na ang sasakyan ko patungo ng bar. Ano master ba't ka ba nagyaya? Gusto ko pa naman ng pogi rest, wika nito ayoko sana ng maingay ngunit mas lalong ayokong mag-isa sa bar magmumukha akong kawawa doon. Gusto ko lang uminom kanina ka pa salita ng salita dyan di ka ba napapagod dalawa? Wika ko naiinis na ako sa kanya sorry master di na po mauulit hope to die crow, di na natapos ni Iris ang sasabihin niya nang bigla akong promeno dahil may matandang biglang sumulpot buti at di ko ito napurohan. Hala sana di ko na lang sinabi ang hope to die ay tuloy muntikan pang magkatotoo. Sambit ni Iris ang ingay talaga ng lalaking ito minsan nagdadalawang isip na ako kung lalaki ba talaga ito o hindi dahil sobrang daldal. Lumabas ako at tiningnan ng matanda sumunod naman si Iris. Okay lang po ba kayo? Tanong ko sa matanda galit itong tumingin sakin. Anong okay? Kita mo naman di ba namuntik mo na akong masagasaan wala kang mod. Galit na wika nito kinuha ko naman ang wallet ko at inabutan ko siya ng 10,000 mas lalo naman itong nagalit sakin. Anong tingin mo sa akin mukhang pera sayo na yan kainin mo paliba sa mga mayayaman kayo ganyan tingin nyo samin pareho lang kayo ng anak ko mga walang puso. Galit na sabi nito at umalis na ayan tuloy master na kumpara ka pa sa anak dahan-dahan kasi tingnan mo si lol di ko na ito pinatapos dahil pumasok na ako sa kotse at pinaharurot ito nakita ko naman sa salamin na hinahabol niya ang sesekian ko ang tanga-tanga talaga ng lalaking ito. Lang minuto lang ay nakarating na ako sa bar namin pumasok na ako total kilala naman ako ng mga gwardya dito ay binuksan na nila agad ang pinto. Master, magandang gabi. Wika nila sabay yuko tumango lang ako bilang tugon at dumiretso na sa VIP table, umupo na ako at nagunat-unat. Sir ano pong iinoman niyo? Tanong ng waiter, isang bucket ng tequila lay siyam na 125 and billionaire vodka sa ambot ko tumango naman ang waiter at kumuha na ng inumin ibot ko ang mga tingin ko at tiningnan ang mga bilyonaryong nandito rin na nagkakasiyahan bumalik naman ang tingin ko sa mesa ng inilapag ng waiter ang inumin na gusto ko. Tumango lang ito at yumuko tsaka umalis di ko na ito pinansin dahil nagsimula na akong nagsalang ng inumin ko sa baso tsaka ininom ito, nilagok ko na agad ang isang baso ng tequila lay, pagkababa ko ng baso ay gulat na gulat ako nang makita ko si Iris na nasa harap ko pawisan at masama ang tingin sa akin. Ano? Walang gana kong tanong sa kanya di ito umimik at kumuha lamang ito ng tequila lay at binuksan ito at tsaka nilagok ito ng walang pag-alinlangan walang baso-baso animoy umiinom lamang ito ng tubig. Master sobrang uhaw na uhaw ako ikaw naman kasi iniwan mo ko hinabol kita hanggang sa makarating na lang ako dito sa bar mo. Wika nito umiling naman ako dahil sa katangahan ni Iris aba. My top agent pala na tanga top secret agent ka ba talaga Iris? Sambit ko bigla naman nanlaki ang kanyang mga mata, hoy. Ba't ang lakas ng boses mo pakihinaan naman hoy? Ano ka ba ako lang ta? Sambit nito habang sinasaway ako, sok. Manahimik ka na lang at pakihinaan ang boses mo, sambit ko at lumagok ulit ng alak ganun din naman si Iris. May ba tayo boss? Si Lorraine naman ang pag-uusapan natin, sambit nito, napatigil naman agad ako sa sinabi nito, bakit? Walang gana kong sagot, kasi paano kung pagbalik niya dito sa Pilipinas malaman niyang kasal ka na pala o paano na ilan? Sambit nito napatigil naman ako ba't day ko nalsap yan, oo nga pero alam naman natin pareho na hindi ko naman ginusto na magpakasal sa babaeng iyon diba? We all know Mildred is my unwanted wife dahil pinakasalan ko lang siya ng dahil kay Mitch. Wika ko, habang nilagok ang billionaire vodka. Oo nga master pero paano mo i-explain kay Lorraine yan at what if mahulog ang loob mo kay Mildred ay sambit nito napatigil ulit ako sa pag-inom at dinuro si Iris. Anong sabi mo? Haha ay, sambit ko nagpapatawa ba itong lalaking ito ang sabi ko paano kung mahulog ang loob mo kay Mildred, ulit nito sa sinabi niya kanina, sok. Di benta joke mo Iris,
Hinding-hindi mangyayari yun kahit maguno pa ang mundo o di kaya'y walang maiwang babae sa mundo ay hindi ko mamahalin ang isang Vieta Mildred Guazon. Sambit ko diniinin ko talaga ang pagkakasabi ko para naman maramdaman niya na hindi talaga ako interesado sa babaeng yun at napipilitan lang akong maging sweet sa kanya pag nandyan si Mitch. Di ako naniniwala master, may iba akong naramdaman sa inyong dalawa ipupusto ko ang buong taon kong sweldo master. Kung hindi ka mahuhulog kay Mildred ay di mo ako sesahuran ng 1 taon, ngunit kung mahuhulog ka sa kanya ay dodoblihin mo ang sahod ko, sambit ni Aris. Tumango naman ako at nakipag-shake hands sa kanya. Deal, sabay naming sabi. Nagkakasiyahan kami sa pag-inom at nagkwentuhan ng kung ano-ano hanggang sa napagpasyahan na namin na umuwi na pinadrive ko na kay Aris ang kotse ko dahil hindi ko na kaya mag-drive. Ilang kilometro na lang at dadating na kami sa mansion. Nang biglang may nakita kaming papalapit na itim na kotse at pinaputukan ang gulong namin. Napauwi naman agad ang kalasinggan ko, hinugot ko ang baril at ganun din si Aris. Pinaputukan namin ang likuran ng sasakyan ngunit nakalayo na ito sa amin at sa hindi inaasahang pangyayari ay naibangga ni Aris ang kotse sa isang puno dahil flat na ang gulong nito at di na gumagana ang brake ng kotse. Sa sobrang lakas ng pagkabangga ay nontog ang ulo ko at naging dahilan ito upang mawalan ako ng ulirat.